Tiniyak po ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito na hindi nila mapapayagan ng last-minute insertions o amendments sa Bicameral Conference Committee. Kaugnay po yan sa mahigit 7.2 trillion pesos na proposed budget sa susunod na taon. Bakit daw o batid daw ng senador ang malaking epekto ng iskandalo? Kaugnay po yan ng flood control scandal. Kaya sinisiguro niyang bubuksan sa publiko ang deliberasyon ng Bicam sa budget at wala na ring small committee na isisingit ng kung ano-ano sa budget. Ang gagawin natin open to the public ang lahat ng hearing hanggang sa Bicameral Conference Committee. Dati po closed door po ito, no? At saka nangyayari sa Bicam noon talagang ministerial na lang, no? One day, lang yan, half day nga lang po yan, pirmahan lang. Pero itong huli dahil sa reformang sinimulan po nung kay Senwin Gatchalian, no, siya chairman ng Committee on Finance, sa paghihigpit, umabot ng 5 araw yata Bicam. Even information needed will be available online. Pati po ang Bicam will be open. Hindi na wala na pong small committee. Samantala yan nga po ang tinig ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito. Wala naman daw pagsisisi si Attorney Amando Ligutan sa kanyang post sa social media tungkol po sa misleading questions. Hindi raw niya buburahin ang post dahil wala naman itong nilalabag na anumang panuntunan sa mga abogado. Naging usap-usapan nga po ang post ni Attorney Ligutan matapos pumalagang defense team ng Vice Presidente kaugnay ng sinabi ng abogado na bawal ang misleading question sa isang paglilitis kahit pa sa cross-examination. Alam daw yan ng lahat ng mga abogado, maging ng law students. Sa panig po ng prosecution, iginit din nilang dapat isantabi raw ng impeachment court ang anilay pag-iyak ng depensa dahil sa social media post si Private Prosecutor Attorney Ligitan. Gayunman, rerespetuhin daw nilang anumang ruling, kautusan o kaya'y warning na ibibigay ng korte. Rerespetuhin at gagalangin natin kung anong order na ilalabas ng presiding officer sa bagay na yan. But paukol ko dun sa nasabi na post ni Attorney Ligutan, bibigyan naman siyang pagkakataon para makasagot din sa Lunes sa bagay na yan. Wala naman hong intention to disrespect anyone. Sa kanya lang naman, so being a professor also, maganda lang na to properly guide everyone. At isa pa, wala namang merit doon sa kanyang naging post. Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Panel spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr. Samantala, bukod kay VP Sara, nahaharap din po si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kasong grave threats. Sinamahan ng bise ang kanyang kapatid sa pagharap nito sa pagdinig sa Davao City Regional Trial Court kahapon. Sa isang pahayag, sinabi po ng kampo ni Polong na nananatili umanong matatag ang kanilang pamilya sa kabila ng kanilang kinakaharap na laban. Inihain ng negosyanteng si Cristone John Patria ang kaso laban po sa kongresista. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.